Mga boss, baka naka-encounter kayo ng ganitong trouble sa isang sasakyan. Ito po ay Mitsubishi Space Gear 2003 model. Meron po itong makina mga boss na 4G64. Ito po ay dating automatic pero ginawang manual. Ito po ay EFI na mga boss, no, gasoline engine po ito. So ang naging trouble ay ayaw ng umandar. Na-standby lang ito sa loob ng 8 buwan mga boss. So 8 buwan na hindi pina-start at hindi pinatakbo. Kinumutan lang ng trapal. So kita nyo yung trapal na to. Yan, ito yung kinomot. So, unang pag-diagnose ko mga boss ay medyo hard start siya. So, mahirap na paikutin ang ating crankshaft. Kaya ang ginawa ko ay binuksan ko ang ating mga spark plug at nilagyan ko ng konting oil ang loob ng ating cylinder para ma-lubricate ang ating piston at piston ring nang sa ganun ay mawala din ng mga konting kalawang. At nung pina-start ko na nga siya mga boss, no, inon ko na ang ating susian dito sa kanya ignition switch. Puro lang siya cranking. So, redondo lang siya na redondo. Wala talagang andar na maririnig. Kahit konting kibo or sign ng pag-andar sa makina ay wala talaga. So ngayon mga boss, ang una kong ginawa na pag-trouble ay chinek ko muna ang lahat ng mga fuses dito sa ating driver side dito sa ilalim ng ating dashboard. So lahat ng fuse dito mga boss ay kinunan ko ng continuity test. At pati na itong mga relay mga boss ay kinunan ko din ng resistance. So far so good, ay okay naman mga boss, no. Wala namang naging putol. Ang fuse din ng electric fuel pump ay nandito din mga boss. Buo din siya at wala ding putol. Habang dito naman sa ating panel gauge ay wala namang nakatatak na check engine mga boss, no. So wala namang nagbi-blink. Ito pala yung multimeter na ginamit ko pan-check mga boss. Kaya masasabi kong wala akong doubt sa pagkuha ko ng mga measuring testing dito sa ating mga fuses dahil meron tayong multimeter. Dito naman sa ating engine bay mga boss, ang lahat ng fuse at relay dito ay kinunan ko na rin ng continuity at resistance. So far so good, ay okay naman. Wala namang naging problema. Ang tangi ko lang pinagtataka nito mga boss, no, ay nung time na i-on ko ang susi natin ay hindi ko maririnig ang pag-andar ng ating electric fuel pump doon sa ilalim ng ating tangke, which is nagdududa na talaga ako na baka nandun ang problema. So para ma-prove ko na sira ang electric fuel pump ay pumunta ako dito sa ilalim ng ating tangke. So kinunan ko ng voltahe ang connection ng ating electric fuel pump, itong dalawang wire. So positive at negative lang naman to mga boss. So tinanggal ko ang socket na to, yan, yung kulay puti na socket. Yan yung kinunan ko ng voltahe kung aabot ba ang 12 volts dito. So unfortunately mga boss ay umabot ang kuryente dito. Ang voltahe meron siyang 12.3 o 12.4 something na voltahe. So ibig sabihin goods ang ating linyada. Nakarating ang kuryente dito sa ating electric fuel pump. Kaya straight to the point na ako na ang electric fuel pump ang talagang may problema. Kaya dito mga boss, tinanggal ko na ang ating tangke at nabaklas ko na rin ang ating electric fuel pump. At ipapakita ko ngayon sa inyo kung ano ang itsura ng sirang electric fuel pump. Nandito na siya sa loob mga boss. Yan. So ito na yung mga accessories ng ating tangke mga boss, no? Yan. Ito yung mga linyada niya. So nandito ang electric fuel pump. So ito mga boss. Kung mapapansin nyo ay kinalawang ang ating electric fuel pump. Tsaka binaklas ko na siya mga boss, no. So tinanggal ko na rin dito mga boss at tiningnan ko ang kanyang impeller kung okay pa ba. So far okay pa ang kanyang impeller pero ayaw nang umikot ng ating motor. So madali lang naman siyang baklasin dito. So ito ayaw nang umikot nito mga boss kahit dinirect ko na siya sa battery, ayaw talagang umikot. So pati na tong kanyang fuel strainer, sirang-sira na din mga boss at pudpud na. Wasak na wasak na. Ngayon ang tanong ko ay bakit nasira ang ating electric fuel pump na nung dati ay nagagamit pa naman ito at okay. Nung naka-standby na ng 8 buwan, saka pa lang siya nasira. So ang sagot ko po doon mga boss ay dahil sa kalawang. Kalawang sa ating tangke. So ang tanong, bakit nagkaroon ng kalawang ang ating tangke? Sandali lang mga boss, ay papakita ko sa inyo kung gaano karami ang kalawang ng tangke na to. Ngayon ay titignan natin at papasukin natin ang loob nito mga boss. Ayan, yan. So nakita niya yan, puro kalawang ang ating tangke. Nalinisan ko na nga ito mga boss at nandyan pa rin ang kalawang. So nakuha ko na ang mga major na mga dumi dito. Ang dami talagang kalawang nito mga boss. So ito, nabanlawan ko na to ng tubig. Kaso kulang pa to sa linis. So pa-final ko pa to. Dito naman oh, yan. Itong portion na to, marami ding kalawang dyan mga boss na makikita natin. Yan, Diyos mio, kalawang yan. Nung di ko pa to nalinisan, ang kapal-kapal talaga ng kalawang dito mga boss. Sobra. Nung pagtanggal ko din ng ating electric fuel pump ay may kalawang din na sobrang itim doon mga boss na kumakapit. Kaya ang masasabi ko mga boss, kaya nasira ang electric fuel pump dahil na-standby ang ating sasakyan sa loob ng 8 buwan. Tapos hindi ito pinapaandar.
Tapos ang isa pang dahilan nito mga boss no, dahil hindi ito naka full tank ng gasolina sa ating tangke. Ito lang po yung gasolina na natanggal or nakuha ko doon sa ating tangke. Ito yung lumang gasolina niya. Imagine 20 liters tong galon na to, tapos nasa lagpas kalahati lang ang gasolina na nakuha ko. So maliit lang talaga ang gasolina na nakaboard sa ating tangke habang ito ay nakatambay. Kaya nag-build up ang kalawang sa loob ng ating tangke. So isa lang ang masasuggest ko mga boss, kung mag-standby ka ng sasakyan or ang sasakyan ay kukumutan mo lang at hindi mo gagamitin, dapat ito ay naka-full tank para hindi ka kalawangin ang ating tangke. Mahirap talaga pag kalawangin ito mga boss, mapapagastos ka dahil ipo-pull down ang ating tangke at maaaring masisira pa ang ating electric fuel pump. So ayan lang, hopefully ay meron kayong natutunan. So bago ko tapusin ang video na to ay magsa-shoutout muna ako. Ambrot, biyahe!